to my channel! So ayan, sa ngayon po guys ay simple lang yung ating gagawin. Tayo ay magpapalit lang po or mag-change oil lang po tayo. Magpapalit ng gear oil at saka syempre magpapalit na din po ng spark plug ng MIUI 125. Pero bago yan guys, gusto ko ipalam sa inyo na dito sa mga videos na ini-upload ko, dagdag ka alam mo na, makakatipid ka pa. Bakit? Dahil di mo na kailangang pagawa sa iba. Dahil ikaw mismo ay kaya mo na. So ayan na nga po guys, kung mapapansin nyo ay pinapatagas lang po ni mekaniko yung lumang langis at saka yung lumang gear oil. So ayan, sa puntong yan guys, yung gear oil na lang pinapatagas niya. Tsaka isasali na po natin yung bagong langis. So ayan, bagong langis na po yan guys. So ang gusto ng may-ari ay synthetic na langis. So yan po yung isinasali natin. So kaya lang hindi natin mabanggit-banggit yung pangalan or yung brand mismo ng langis kasi baka bawal guys. So nasa inyo na lang po yan kung anong gusto nyo po yan. Basta po guys, sa MIUI 125 ay 800 ml lang po yung gagamitin nating langis. Ayan. At saka yung gear oil po niyan ay nasa 200 ml. Kung sa, di ba kadalasan sa ibang mga scooters, isang gear oil lang po na tiga 100 ml ang gagamitin. Pero diyan po ay magiging dalawa po yan guys. Ayan. Okay, nakikita nyo po? 200 ml po kasi talaga ang isasali nating gear oil. So ayan siya guys. O, diba? So, ayan. So, ganyan lang ho. Siguraduhin lang po natin na doon sa may parting ibaba na tornilyo o yung pinagde-drain na natin ng gear oil ay siguradong sarado po, no? Ayan. So, baka kasi mamaya kinakarga nyo sa ibabaw, yung pala tumatagas din sa ilalim. Sayang naman, guys. Okay? So, ganyan lang ho yan. O, ayan, nakadalawa na siyang lagay. 200 ml na pong gear oil. So, ayan na po. Sinasarado niya na lang po yung takip ng sa may gear oil natin guys. Okay. So, sa ngayon ay magkakabit na po tayo ng spark plug. So, binabaklas lang po ni mekaniko yung flarings na nakakatakip doon mismo sa may spark plug natin. So, ayan po siya guys. Okay. So, nagkataon kasi yan sa motor ni Kuya ay maraming mga lagay-lagay na mga bakal-bakal. Ayan, may mga pa-slider kasi siya. So, tatanggalin mo na yun guys kasi medyo nakaharang po siya. Pero kung wala sana mga ganyan, ay mabilis lang po sana. Kaya lang, syempre, iba-ibang trip. Ayan, may pabakal si Kuya. O, diba? So, kaya yan, kailangan mo nang baklasin din. So, ayan, dinudukot na po ni mekaniko yung spark plug natin, guys. Ayan. Gusto ko pong ipakilala sa inyo si Boy Dukot. Magaling dumukot. Paano ba naman kasi, guys? Dahil sa ayaw niya nang baklasin yung flarings. Mas ginugusto niya ang dumukot. Ayan. So, lalo na yung mga girls dyan. Guys, ingat-ingat kayo sa mga taong ganyan. Malilikot ang kamay. At madalas, mahilig dumukot. Ayan siya guys. O, diba? Diba? Kinakalikot niya. Yan sila eh. O, diba? Tingnan nyo. Ganyan po sila, dinudukot ang mga bagay-bagay sa mga sulok-sulok. Ganun po, pwede namang baklasin guys yung flarings para hindi sila mahirapan. Ewan ko ba sa mga to. Ayan, so yan na nga. So yan na nga guys, nabaklas na yung luma natin kaya papalitan na natin ng bago. So ngayon aalamin muna natin guys, kung ano nga ba yung mga palatandaan na palitin na po yung spark plug natin. No? Unang-unay, namamatay-matay po yung motor nyo. Or namamalya. Or pwede sabihin natin hard starting. Ayan, yan po. Ibig sabihin, palitan nyo na po yun guys, no? So, habang kumakalikot yan si mekaniko guys, alamin nga natin, ano nga ba yung mga parte ng isang spark plug, okay? So, ito po yung sample natin guys ng spark plug, okay? Ang unang parte po niyan guys ay yung insulator. Siya yung nag-insulate ng terminal, ng center shaft, at saka ng center electrode. Galing sa housing para mapreventaran po yung mataas na voltahe po ng kuryente na dumadaloy galing sa electrodes, okay? So, pangalawa, meron ho tayong terminal. Ito naman po yung nagko-connect sa spark plug cap or sa high tension cord na kung tawagin natin na kung saan ay dumadaloy yung kuryente. So, meron din ho siyang nut, guys. Tingnan nyo po yan sa dulo. Nut po yan. Nut po protection
sa ating terminal, okay? So, pero tinatanggalin naman po yan, guys. Halimbawa, kakabit nyo na, pwede nyo pong tanggalin yan, guys, para bago nyo isuksok sa tensioner bar, okay? Ganyan lang po yan. So, pangatlo, meron tayong ring or packing washer. So, ito naman po guys yung nagiging dahilan kung bakit yung insulator at saka yung housing fit tightly to each other. At saka siya rin yung nagbe-maintain ng air tightness, guys, okay? Yung pang-apat naman natin, guys, ay yung center shaft or yung minsan tinatawag na steam. Siya yung nagko-connect ng terminal doon sa center electrodes, okay? Ang panglima nating parte, guys, ay yung housing or yung outer shell na nakapaikot sa ating insulator, okay? So, ito yung ikinakabit mismo doon mismo sa engine natin, okay, guys? Ang pang-anim natin, guys, ay yung glass seal. Glass seal, okay? So, ito yung, sabi nga, mounted between the center shaft and insulator to maintain the air tightness. So, yun naman yung function po nun, guys. Pang-pito, meron tayong gasket. Ito naman yung nagiging dahilan kung paanong yung housing at saka yung engine ay magiging fit tightly sa bawat isa, okay? At siya rin ay nagme-maintain din po, o sa isa din siya sa mga kadahilanan ng pagme-maintain ng air tightness, okay? Ang pangwalo natin, guys, ay yung electroded copper. Sabi nga, special nickel alloy is used for the center electrode to reduce electrode wear, okay? Ang pang-shampoo natin, guys, ay yung ring packing washer din that makes the insulator and the housing fit tightly to each other. Ang pang-sampu natin, guys, ay center electrode o yung 0.4 mm diameter alloy tip that laser welded to the tip of the center electrode. Ang panglabing isa, guys, ay yung U-groove ground electrode kung tawagin, na kung saan, dahil sa kanya, the surface contacted by the air-fuel mixture is large. There is much age sections and spark occur easily. And then third, the flame core or yung flame size widens easily. At ang panglabing dalawa natin, guys, ay yung tapered cut ground electrode kung tawagin. This reduces the quenching effect, so it improves ignition performance. So ito na nga po, guys, yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan at sana may natutunan kayo. Paki-like naman po, guys, at saka paki-comment na rin sa baba at nang malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob ninyo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated lagi sa mga bago nating videos. Para matuto kung paano magkabit ng wall-e headlight. Panoorin nyo naman po, guys, yung susunod nating videos, okay? Laging tatandaan, sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayo nagmamahal at naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat. God bless!